Problema ba sa supply ng bigas o mahal na langis? Baka ang solusyon, nakapunla na pala sa mga utak ng mga Pinoy whiz kids o mga batang scientist. Kaya naman full support sa kanila ang DOST. Kung paano, tinutukan ni Mark Salazar. Mula sa iba't ibang international Olympiads ngayong taon, 5 silvers, 14 bronzes at 3 honorable mentions ang pinaghirapang iuwi ng mga batang Pinoy na ito. Mahirap ang mga international competition. Yung mga kalaban natin, magagaling din. Magagaling din sila, they are the best in their own countries. Pero pribilehyo rin yan dahil hindi lang pala talino ang puhunan. It's not a small task to fund 100,000 for each student. The plane fare itself, it's big. It was held in Poland. Their parents were the ones who supported them. And some sponsors. Itinuturing ng Department of Science and Technology ang mga WizKid na mga binhi na magbubunga ng solusyon sa ilan nating problema gamit ang siyensya at teknolohiya. Halimbawa sa produksyon ng bigas. May isa tayong scholar na ang study niya paano, kasi may mga saltwater intrusion na tayo ngayon, yung tubig sa dagat pumapasok na sa mga farmlands. O kaya paghahanap ng alternatibo sa mahal na langis. Kasi ngayon may shortage na tayo sa energy, 'di ba? So marami tayong scholars na pinag-aralan nila mga alternative energy source. Sa gitna ng pag-a-abroad ng marami nating scientists dahil sa manipis na oportunidad dito, may pangako ang DOST. Will showcase their innovations, their prototypes, their concepts in front of industries. Susuportahan din kahit sa ngayon ng siyensya na malayo sa ating hinagap, kung saan sumisibol ang gaya ni Muhammad Nur Kasig ng Philippine Science High School Central Mindanao. Developing astronomy and astrophysics in the Philippines and in general science, there is a long way to go. But hopefully, we can cultivate a collective interest. At least po ngayon, meron na tayong Philippine Space Agency. So it's a beginning for our country to have this part of science. Namumuhunan din daw ang gobyerno. 98% daw ng 7.4 billion peso budget ng DOST ay nakalaan sa 54,000 scholars ng Science Education Institute. 300 estudyante ang pinag-aaral natin sa iba't ibang universidad sa 26 na bansa. And I'm very happy that in the last 5 years, base sa data namin, wala pang hindi naman bumalik. So they are really coming back here, but most of these scholars are placed in university, sa academe talaga. Kukunti pa ng mga scholars natin na nagwo-work sa industry kasi that is an area na talagang dapat natin strengthen. Magkokolehiyo na rin sa Australia si Cesar Lopez Jr. at nangangako siyang babalik. Yes, definitely. Because I have a bigger obligation to serve the country, to be able to advance the field of astronomy and physics further. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.